Ina for a very wonderful, amazing talk, 'di ba? Yes. Last week, last Saturday sa US and last Sunday sa Philippines, 'di ba? Kamusta naman Yes. kayo, Tita Army? Mabuti. Wala masyadong ice dito, mentor. Parang Wow, so hindi masyadong global warming Good siguro. morning kay Mitch Mark. So, sino to? Si Mitch o si Mark? Parang dalawa. Dalawa. Oo, dalawa siya, no? And of course, syempre shout out kay Attorney Lonides. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Yusana Hello morning. po. Yusana Sana po. morning. Yan. Good So, morning salamat to sa pag Marcine. Yan, si Mama. Actually, Tita Army, kahapon, sobrang busy kami. Gawa nga ng may Yusana storm. No? So, sa Philippines, Singapore, Malaysia, Taiwan, and Hong Kong. No? So, talagang 6 countries talagang sabay-sabay nag-boot sa iba't ibang lugar sa Philippines and sa iba't ibang bansa. Diba? So, Oo, nakita ko nga eh. Ang ganda ninyo, mentor, kasi may ano pa kayo, may pasayaw-sayaw pa. Yes. May presentation. Oo, di ba? So, at more market. And yan, sila Mama naman, nag-boot sila sa Anytime Fitness sa Santa Rosa, Laguna. Diba? Hello, Mama. Kumusta kayo? Hello, yes, good morning. Masaya. Balita ko daw, sabi nila Apple, meron daw kayong pay-in. Grabe, no? So, nag-storm lang, may mga bumili na ng Yusana products. Wow. Tapos pag sa katapusan, maraming orders doon sila magbabayad. Wow! Grabe. Ang galing ni Mentor Baby. Yes, good morning, mentor. So, maganda kasi yun, maganda rin na-expose silang lahat. So, ang kagandahan doon, very supportive yung manager. So, lahat ng mga Anytime Fitness First ng nationwide, pwede silang mag-boot. Actually, totoo yan. So, isa sa mga partner talaga natin sa mga pagbubut is Anytime Fitness kasi sila ay open, no, for mga collaborations, open sa mga ganitong booth, 'di ba? Kaya dapat itinitake advantage talaga natin 'yon, 'di ba? Congratulations, Mama, for a successful Yusana Storm Boot sa Santa Rosa, Laguna. Thank you so much. Sana nandyan. Sana mentor mayroon din yan sa probinsya, no? Meron naman. Meron ata. Hindi ko lang sure sa Pagadian may Anytime. Hindi ko lang sure kung depende siguro, no? Kung kasi ang kagandahan kasi sa Laguna, province naman. Meron yan. Kung nasa ano yan sa mga mentors yan saka sa mga Yusana distributor yan. So maganda yan para sa mga Yusana distributor kasi very elegant yung ating booth. Automatic sila, namamagnet sila, hindi katulad yung tao-tao lang. Uniform kasi ang Yusana booth. So mas malakas ang impact. Actually sila lumalapit sa booth. Lalo napakagandang ginawa namin yung Nutrimil, parang ice cream. So una, hindi sila pinapansin. May aftertaste kasi yung Nutrimil. Bumabalik sila at doon sila nag-i-inquire. Pauwi na kami, gusto pa nila sample pa ng vanilla. Wow, anong oras na? Past 9 na. So, kasi syempre Anytime Fitness, it's 24 hours. So talagang ang oras ay walang tigil. So again, congratulations, Mama. And sino ba dito? Okay, sa ating Zoom, ang mga nakapag Yusana Store, meron ba? Meron ba aside kila Mama sa Santa Rosa, may mga iba bang nag-Yusana Store? Diba? Congratulations sa lahat ng mga nag-Yusana Store. Meron bang mga nag-Yusana Store din dito? Mentor ngayong siguro April may event, pero event yan ng iba't ibang mga negosyante, mga small businesses. Oo, nag-sign up ako para din maka-display doon ang mga products. Kagaya ng ginawa ko last year. Ayun. Actually, itong training na to, the reason why ito yung talagang pinili kong topic or ito yung talagang ito-talk natin for today kasi ay nung nag-Yusana Storm kami kahapon, na-realize ko, okay, yung mga may benta talaga, for example, kasi kami kahapon may nabenta din kami na product ng Yusana, no? So, pero yung mga hindi talaga nakabenta ng product ng Yusana during the Yusana Storm, yun yung mga tao na medyo kailangan pa nilang i-improve yung handling objections nila. Diba? So,
ang market na kasi natin, okay, so siguro before talaga tayo mag-start, no? Kasi actually, Tita Army, sobrang excited ako na i-share na sa atin itong training natin for today. So okay lang ba, Tita Army, ako ay mag-prayer na tayo? Okay, so that we Yes. can start our event. Okay, sige. Play lang ako ng ating prayer. Ay, hello pala kay Met Mark from Seattle, I think. I remember. Let's put ourselves in the loving presence of our dear Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Amen. Thank you so much sa lahat na nandito. At paki-open yung mga cameras natin para makikita natin yung mga faces natin. At saka maganahan din yung ating speaker for tonight or today pala. So, taga saan ba tayo? Pakitayo po dito kung taga saan ba tayo at ready na ba tayo to start? Mukhang ready na. Let's type ready sa ating chat box. All you need is from Quezon City. Torny Leonides from Quezon City. Hello, Hello. hello. How about the others? Taga saan? Taga saan po kayo? Ready from Seattle, Washington. Oh, si Mick Moore. Taga Seattle pala siya. Na-meet ko siya sa sa Summit, Vision Summit. Oh. Kaninong kay to, kay Coach Jetro, sila Mitch Mark. Under kay nila ako. Parang sa iba, mentor. Hindi. Oo. Kaninong team sila, Coach Mitch Mark? From Las Piñas. Hello, Lyra. Kamusta ang inyong Usana Storm? Very much ready. Okay, Mentor Precious. Sobrang lodi namin yan. Sa mga idol namin talaga yan sa Usana. Oh, diba? yeah. Nag-talk sa Singapore last week. Super grabe ang laban talaga ng pag-Usana ni Mentor Precious. Talagang mabababaw ka na lang talaga. Mahal na pala din si Mentor Precious. Grabe. Yes. Di ba Diamond Director siya, Mentor? Yes. Siya ang sponsor ni hindi naman siya sponsor, pero siya yung mentor ni Mentor Teresa Benedicto. Ay, Tita. yan. Remember ko. Oo. Pala. Remember mo. Isa sa mga magaling mag-content sa I think, atin. Mentor, since ready na ang lahat, hindi natin patatagalin na. Sige. So, mag-start na tayo. Recording in Lyra, progress. May. Opo. Okay. From Canada? Oh, my brother from Canada. Okay. So, ipakilala natin ang ating very important speaker for today. Siya talaga ang aking mentor na maasahan. Ang dami na din niyang natulungan na yung sa mga products natin at mga iba't ibang upline at saka downline
na natulungan din niya na mag-rank advance. Ang mentor na ito ay isang BS in Nursing at hindi lang registered nurse. Isa din cum laude sa Adamson University Campus Leadership Awardee. College of Nursing Student President in 2010 and 2011. Molovisian National Speaker for about 8,000 attendees. Global and Asia Pacific Convention Awardee. Premium Platinum Pace Setter. Is an Emerald Director. USANA League Premier. Top Matching Bonus Earner 2018. PH Top 14 Growth 2019 Million Peso Achiever. Asia Pacific Growth Qualifier. Cape Town 2019. Budapest 2020. Multiple Travel Qualifier. Bali, Indonesia. Osaka, Japan, Taiwan, South Korea, and Asia Cruise. So ngayon tuturuan tayo how to handle objections. So turn objection into opportunities and close confidently. So please help me welcome our very own mentor, Mentor Mark Dios Joaquin. Please give him a virtual round of applause. Hi, Mentor. Welcome. Hello, magandang umaga sa inyong lahat, and all the way here in Candelaria, Quezon Province, no? So nandito ako ngayon sa Candelaria because we had an amazing, powerful USANA Storm kahapon, no? For our regional USANA Storm Wow Day, di ba? So I'm sure marami din dito ang kanilang nagkaroon ng mga Wow Day, di ba? And sobrang happy, and isa to sa mga reasons kung bakit ko pinili talaga yung topic natin about handling objections, because I realized the market has changed, no? So when I joined yung sana, mas marami talaga yung hindi pa nakakaalam ng business. But now, ang dami na talaga na kapag kinausap mo, they are very, very familiar na sa product ng USANA. And if you don't know how to handle objections, it might be a loss to your USANA business. Tama ba yun? Do you agree? Diba? So, okay. So before I start, no, syempre pasalamatan si Tita Ermi. Thank you so much for that very wonderful introduction. And sa lahat ng mga nandito sa ating Zoom, maraming salamat for logging in. No? So kasi syempre, at the end of the day, ang ano natin, ang goal natin, if we wanted to earn, we need to learn. Diba? Sige nga. So, can you type in the chat box, learn? Diba? So, it's the most important thing in this business because kung wala tayong alam, no, mahihirapan talaga tayo na kumausap ng mga prospects natin, sign-ups, na enrollment. So, pero the more learnings that we have right now na alam sa negosyo talaga, ayun na. Doon mo masisimulang kumita and then mag-rank advance sa USANA. Okay? So marami tayong pag-uusapan actually talaga, kaya naman ako ay mag-share na ng aking screen para marami tayong mapag-usapan. Okay ba yon? Right? So if we are all ready, let me go ahead and share my slides. Okay. Share screen tayo. Okay. Yun, no? Salamat sa mga nag-share ng yan natin. Oops, teka lang. Stop share lang ako saglit ulit at mag-share ulit ako ng screen. Okay, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. I hope na lahat na nandito ay talaga namang ready. Okay, ready matuto no, sa ating topic for today. Okay, so today, sa mga hindi pa, may mga tao ba bang nandito sa room na first time ko akong maririnig? If yes, can you type me if it's your first time to hear me na mag-talk?
No? So, pakilala lang po ako sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. My name is Mark Deus Joaquin, and today sa ating talk, we will be discussing my hashtag discovery. O, diba? Ito yung mga natutunan ko over the past years of doing the Usana business. And sobrang exciting kasi kung titingnan mo, no, I've reached already yung first milestone, yung tatawag na PPPS or Premier Platinum Pay Setter. And umabot na po tayo sa Emerald Director. That's at $3,000 per week in 4 consecutive weeks. So recently, na-awarded kami as a regional top 100 growth 2024 sa lahat ng Asian countries, and we were able already to reach yung tinatawag na USANA League Premier. So nakapag-talk na rin tayo sa mga conventions ng USANA, and at the same time, no, marami na tayo nakuwang travel, and that includes yung Cape Town, Budapest. No, doon ko na-meet actually sila Mentor Tereyan sa Cape Town. Yan, no? Sila Mentor Precious, yan. So, Bali, Indonesia, Osaka, Japan, Taiwan, Korea, diba? And ang pinaka super memorable, hindi ko makalimutan ngayon kasi fresh na fresh pa yung Subic Yacht Growth Qualifier. So, isa siya sa mga luxurious experience na pinaranas na sana because nag-qualify po kami. And talagang nakakatawa, sabi ng isa na uulitin niya yan for next year. Kaya talagang we were so driven na i-hit talaga to. So, marami na tayong na-achieve in the business, and the main reason bakit kami may na-achieve in this business because dumadami din yung alam namin, no, kung paano ginagawa yung negosyo. So, pag mas marami ka talagang alam, no, kung paano gagawin yung negosyo, di syempre, mas makukuha mo. Okay, yung mga rank advancements, and of course, yung okay. So our topic is all about handling objections. So I wanted to start na to tell you that objection is definitely not a rejection. Oh, di ba? So ako personally, when I was starting, every time na may nagsasabi sa akin ng mga objections nila about Usana, para akong tumitiklop. Yan ang mga, yung pag may mga nagsasabi naman kung ano about Usana, parang ikaw parang, wait lang, shy away, di ba? Okay, sige, quiet lang po, okay po, ganun lang. Okay, ako yung isang mga Usana distributors na ganun po. No, so talagang hindi ko alam kung anong sasabihin ko every time may introduce ako ng Usana, tapos hindi ako familiar kung paano i-handle yung mga sinasabi nila. But you know, super exciting kasi when you say objection talaga, it's not a rejection, di ba? Ano daw siya? It's a sign na actually interesado pala yung prospect mo. And gusto niya lang mag-request ng more information than sa ini-introduce mo sa kanila. O, di ba? So, nung nabasa ko talaga, talaga? Ibig sabihin pala, pag nag-no yung client, hindi pala yun talaga totally no. Di ba? It's actually sign yun ng interest, no? Na kapag nag-no sila, meron na silang gusto pang malaman about sa pine-present mo dito sa Usana. Okay. Sige nga, para malaman ko yung crowd, at least makita ko kung paano ko kayo matutulungan sa Usana business nyo. What's the funniest, weirdest, or most common objection you've heard every time you share Usana, no, to your prospects, di ba? Or sa mga talagang either napresentahan na or hindi pa napresentahan, ano yung mga common na naririnig nyo na sinasabi ng prospect sa inyo? Sige nga, can you type sa chat box? Sige, para makita natin. Ano mga sinasabi ng prospects mo? Mukhang matindi ang pagsusulat na ginagawa. Mukhang talagang madibdibang objection to Ay, oo, yan, no? So, meron ganyan, no? Sabi, pautangin mo muna ako, tama? May mga ganun. Weird, no? Weird, parang, ayan. Diba? So, kaya mo nga siya ini-invite, diba? Para kumita ka. Pero bakit niya pautang? Paano tayo kikita nito? Diba? Ayun, sabi, mayaman daw kasi ako. Ayun, mayaman ka na ba? Diba? Very good. Ano pa? May mga common objections. Sige, keep on sharing, no? Masaya to kasi tingnan natin kung maa-address natin to doon sa mga next slides natin. Yun, sabi ni Mary Grace naman, pare-pareho lang naman ang supplements. Wow, alright. Perfect. Ano pa? Type.
We are actually ilan thousands here sa ating GC, sa ating Zoom meeting, no? Yung iba hindi pa nagta-type. Ano yun? Wala kayong objection? Lahat ng kausapin, pay in talaga agad? O, diba? Sige, tingnan natin. Ano mga objection ng iba? Ayun, sabi ni attorney, selling is not for me. Ano pa? Go, let's go. Type sa chat box. Wala akong pera. Ayan, very common. Ito naman sabi ni Coach Lyra, i-research ko muna or pag-iisipan ko muna. Diba? Nung tinanong ko anong i-research, pag-iisipan, di naman makasagot. Ayun, sabi ni Mads, MLM yan. Sabi ni Ellie, wala akong time. Sabi naman ni Mary Grace, tanong ko muna sa asawa ko. Right. Okay. So yung iba, walang objections. Talagang walang pera, next time na lang. Right. Ay, mahal yan. Can't afford, sabi ni Aida. Alright. Okay, thank you very much for sharing your experiences. Diba? So, alam niyo ba na people say no for 3 main reasons. Okay? So, kaya 3 kami dyan sa picture. Isa kami sa inyong mga objection. Kaya joke lang. Alright. So, number 1, they lack trust either sa'yo, sa produkto, or sa mismong company. Ayan. No? So, ayan. Sabi, I don't believe in supplements. So, ibig sabihin, wala kasi ng tiwala sa supplements. No? Kagaya din ng sinabi kanina, pare-pares na yung supplements. Wala silang tiwala na yung produkto mo may difference sa ibang products. Ayan. Okay? So, yun, para lang daw yan sa mayayaman. Diba? So, it's ibig sabihin, no? Lack of trust also, hindi sila yung parang sobrang naniniwala sa iyo. O, di ba? Kaya yung pag sinabi mo magandang yung sana, hindi ka pa kapanipaniwala. Okay, kulang ang tiwala nila sa iyo nung sinabi mo na maganda ang Yusana. Okay? So yan yung number 1. Number 2, bakit nagno-no yung mga clients mo? They have misconceptions or don't see the value. Namamahalan. Kasi ibig sabihin, no, yung load na 30 pesos, magkano na ang load ngayon na only? 50 ilang araw. 3 Di ba? Yung 50 pesos na only, di ba? Yun, mas priority pa yun. Di ba? Yung mag-internet versus mag-take ng vitamins. So, ibig sabihin, hindi nila alam yung value, no, nung ipinapakita mo sa kanila. O di ba? Mas gugustuhin pa nilang bumili ng cellphone na worth 100,000 pesos, 'di ba? Na ang tanong, ano ba yung value, no, versus kung sa ilalagay mo yung pera mo sa vitamins or supplementation. So may kulang sa understanding pa talaga. And pangatlo, lack of urgency. Ito very common talaga to. They don't feel the need to act now. Wala pa naman ako sakit. Yan. Happy naman ako sa magkano kinikita ko right now. O, di ba? So, these are the 3 things na dapat nasa utak mo every time na may kakausap ka ng prospects. Pag kumakausap ka ng prospect mo, lagi mo tandaan, screenshot mo na to. Very important to. Kaya yung iba naliligaw, nahihirapan mag-handle ng objection. Kasi yung nag-start pa lang silang magsalita yung prospect ng no, hindi mo na alam kung nasan silang category. So hindi mo alam tuloy kung ano sasabihin mo. Kunyari may sinabi na sa'yo na ganito, parang ikaw nako-caught off guard ka na. Shucks. So natatamemik ka na, or is either natatamemik or kung ano-ano ni mga bigla mo sinasabi. Dapat, every time na may prospect ka na nagno-no, na alam mo, saan siya nagpa-fall. Okay, so, can you type the 3 main reason? Saan ba? Sa trust ba? Sa understanding? Or sa urgency? Ayan, type nyo sa chat box. Trust, understanding, urgency. Okay? So, kailangan i-identify mo, importante talaga. No? Ano ba napapasok tong prospect ko? No? Alin ba dito yung reason why hindi ka namin nagno-no? So, sabi ito, all of the above. So, dapat, lahat yan ititik mo. So, from lack of trust, i-convert mo siya to may tiwala sa'yo. From lack of understanding to complete understanding. So, from urgency to agad-agad, ngayon na. Okay? So, yan. Trust, understanding,
urgency. So ibig sabihin, when you start talking, you talk about trust. You talk about understanding. You talk about urgency. So yung tatlong yan, yan ang focus natin. Now, we have now again another three na i-discuss natin. Ito ang 3-step formula to handling objection. I'm sure, yun naman talaga ang gusto mo, Okay, sige, andyan na. No, naintindihan ko na-identify ko na kung anong klaseng objection yung hinaharap ko ngayon. Kasi, yun yung importante, no? When you start sharing yung sana, okay, may sinabi siya, may binaril siya sa'yo, bang! Okay, in-identify mo, okay, anong objection to? Okay, now, dapat meron kang bala, meron kang way to process yung information na binato niya sa'yo. Okay? So this is what you call the 3-step formula to handling objections. So una, you need to acknowledge and empathize. No? So instead of you na agad-agad tumira siya sa'yo, tumira ka agad. So, yan yung mga maririnig mo na 2 steps backward before mag 1 step forward. So you need to say these words na I totally understand where you're coming from. Why? Kasi I'm sure kung yan may objection yan, talagang hype na hype siya eh. Okay, so kailangan ibaba mo muna yung energy niya or kanyang negativity about doon sa sinasabi mo. So, kasi pag ang tao, ganito lang naman yan. Di ba bakit ba nag-aaway ang dalawang tao? Kasi feeling ng isa, hindi niya naiintindihan yung isa. And yung isa rin, ganun din, hindi siya naiintindihan ng isa. So, hindi sila nagkakaintindihan, kaya nag-aaway sila. Tama, mali. So, sabi nga nila, kapag kayo nag-aaway, huwag kayong mag-aaway pag during the heat of your emotions. Kasi pag talaga yung emotions, talagang isama mo talaga yan. Nako, patay. No, talagang wala kayong mapagkakasunduan. So, now, paano mo ipapababa yung gigil, no? Yung negativity, yung objection ng prospect mo? Una sa lahat, you need to say, I totally understand where you are coming from. Okay, so sige nga, practicein natin. Can you type sa chat box? No, I totally understand where you're coming from. Sa Tagalog, okay, kung ayaw mo na English, naiintindihan kita. Can you say that? Di ba kasi imagine mo, kunyari, ako kausap mo. Sinabi ko na sa'yo, ay nako, ang mga supplements, hindi naman pare-parehas yan. Kasi sinabi mo lang agad na, hindi ganito kasi yan. O, di, ang ano ko na ngayon, ang perception ko sa'yo, ito hindi ako intindihan. So kahit ano sabihin ko rin, hindi rin naman niya maintindihan bakit pa ako magsasalita. Pero kung ikaw, bilang ikaw yung nag-i-invite sa kanya, ang sinabi mo agad, naiintindihan ko. Nagigets niyo ba? For example, para mas magets niyo itong acknowledge and empathize. Nyari, pupunta ako sa isang lugar. Ang sabi ko, pupunta ako ng Baguio. Okay. Tapos kung ano-ano agad na sinasabi mo, ang sinabi ko nga, pupunta ako ng Baguio. Naiintindihan mo ba, pupunta ako ng Baguio? So ikaw, dapat, pag sinabi niyang nagsabi siya ng something for you, sabi mo agad, naiintindihan ko, gets ko yung sinasabi mo. I know where you're coming from. Yan, thanks for yung mga nag-chat, no? So, I totally understand. Yan yung pinakauna, first step talaga yan. Pag hindi mo yan nababanggit, pag may nag-o-object, sinasabi ko sa'yo, lahat ng mga next na sasabihin mo, walang kwenta. Hindi niya, nagsasarado na yung tenga nung kausap mo. Kasi ang feeling niya lang, hindi, ako ito pino-convince lang ako nito. Pero pag sinabi mo agad na naiintindihan kita, okay, so talagang, yan, no? Bigla siya parang magbubukas ang tenga niya, makikinig siya sa'yo. Alright? So, the second step, tanungin mo, you need to ask and clarify. Maraming questions. Mamaya pag-usapan natin yung mga different kind of questions. Okay? So, totoo yan. Tumataas palalo yung wall. Pwede, no? Pag hindi mo na-empathize, hindi mo talaga sinabing inaiintindihan mo sila. So, just curious, what makes you feel that way? So, mamaya mas, natin to. Hindi ko na to masyadong i-discuss. Mamaya kasi sa slides, mas in detail tong ask and clarify. And ang pangatlong step is answer with value and storytelling. So it's either pag sumagot ka, kailangan yung something na valuable or maybe it's a story. No? So, alam nyo ba? Ito lang, pwede ba magkwento? Ayan, no? So kahapon, nung nag-Yusana Storm kami, isa sa mga nakausap ko, sabi, naku, ang dami-dami ko na nga binibili ng Yusana dyan. So ako, lang ako talaga, buyer lang ako ng Yusana. So ayoko mag-member. Sabi niya, ayoko mag-member, bili-bili lang ako, bili-bili lang daw siya. Sabi ko, talaga?
malaki yung binibili. So ako naman, sabi ko, naintindihan ko po maraming na kayong binibili. Mukha naman po na marami naman kayong binibili na. Di ba? Siyempre, ma'am, tinan ko na, kita ko mga alahas nyo. Talagang putok na putok, ma'am. O, di ba? Mga ganyan. Siyempre, pwede ka magbiro. So, empathize, connect ka muna. And then, I tell her a story. Sabi ko, alam niyo po ba, may client kami, per month, ang kinukuha niyang product sa akin, 20,000 pesos. Every month. Alam mo, natahimik siya. Sometimes, may tao na kausap natin, nakala nila sila, grabe na yung in-order nila sa Usana. And then, I showed to them other people na, sa totoo lang, ma'am, yung in-order niyo po, ma'am, hindi pa nga sobrang dami. Shock siya. Ha? Talaga? Yan, iniinom niya, ganyan karami? Yes po, ma'am. So, ano nangyari ngayon? So, from a person na talagang, ano siya, talagang gigil siya na, naku, ano lang ako, buyer lang ako. So, sabi ko sa inyo, kayo po ma'am, kaya niyo po ba mag-invest ng 20,000 a month? Tumahimik siya. So, lumabas tuloy yung totoong rejection. No? So, may mga tawag na false rejections and true rejection. Ang true rejection pala, kaya niya sinasabi marami na daw siyang nabili. Wala siyang pera. Bakit? Bakit sinasabi ng tao na dami ka nang binibiling niyo sana? Para hindi na siya bentahan. Tama? O nung sinabi ko sa kanya, ay talaga po marami kayong binibili. Gano'n po ba karami? Ito po client ko 20,000 a month ang binibili sa akin. Ngayon lumabas yung totoong objection niya. Wala na siyang perang pambili. O, di ba? So, doon pumasok lalo ngayon. Okay, bakit mas kailangan niya gawin yung negosyo ng Usana? Sabi, edi ang ano na diyan, ang entrada na diyan is ano. So gusto niyo po ba, ma'am, makalibre ng worth 20,000 products every month ng Usana? Edi nakinig na. Tama ba? Okay, so nagigets niyo yung flow? Do you understand kung paano yung flow natin dito? Okay? Ayan. Ano pwede bang ano? Yung ilaw. Bigyan mo ko ng ilaw. Ayan. No, so, right now, tuturuan ko kayong maging bulletproof. Wow, di ba? Kasi natutulog maging bulletproof. Di ba? Kasi, siyempre, yung mga kausap natin, yan, talagang ano yan, di ba? May mga ititira, may mga bala na iaano sa atin yan, di ba? Talagang ititira. Kaya lang, kapag ikaw, wala kang bulletproof, ano nangyari? Tagos sa'yo, tama? Tagos sa'yo talagang parang, ouch, ouch, ouch. Di ba? Talagang, baba mo. Okay. So, parang ramdam mo. Okay, yung mga sinasabi nilang lahat. Okay? So, ngayon, yes, thank you. So, ngayon, itong bulletproof na ituturo ko sa'yo, ito yung pag nalaman mo siya, ito yung pag tinira ka, may maramdaman ka kasi bulletproof, di ba? Naramdaman mo yung sa bulletproof mo, pero hindi siya tumagos talaga sa puso mo. Naramdaman mo lang. Okay, so I will teach you a way how to become bulletproof dun sa mga rejections, sa mga objections na mga sinasabi sa inyo by asking the right question. Yan ang magiging bulletproof mo. Pag ikaw magaling kang magtanong, kahit anong sabihin sa iyo ng prospect mo, hindi ka matatamaan. Okay? Kasi babalik lang. Di ba? Parang babalik lang sa kanila yung mga sinabi lang din nila. Okay, are you ready? Okay, so if you're ready, this is a participative or kumbaga interactive session. I will be needing you na mag-unmute ng mic. Okay, so para makapag-participate dito sa, pang anting-anting si Mentor. Okay, so sa ating session. Alright. So unang rejection, ayan, nabanggit ko kanina ni Coach Lyra. Pag-iisipan ko muna, di ba? So sige, so simulan natin kay sino ba ang nasa Sino ba ang nasa una sa list ko? Ayan, si Aida. Sige, Ma'am Aida, kaya ba mag-unmute ni Ma'am Aida? Good morning po. Good morning, Ma'am Aida. Kunyari ako ang prospect mo and then sinabi ko, pag-iisipan ko muna. Pwede niyo po bang tulungan ako basahin ang nakikita niyo sa screen? Anong isasagot niyo po? Ano po yun sa telegram? Where's the screen? Nakita niyo po ba yung Ayan. screen? Yes, ano po. Oo. Kanyari Ano ako po? yung prospect mo, Ma'am Aida. Sabi ko sa inyo, Ma'am Aida,
Ako, mare, di ba mare? Mare, pag-iisipan muna. Okay. Ano ang isasagot mo? Bara. Ano ang pag-iisipan mo? Ano po ang Okay. pag-iisipan mo? So, kunyari, syempre, may mga sasabihin ako, ganyan-ganyan. Now, ito ang next mong sasabihin, Ma'am Aida. Basa. Gusto mo bang yumaman? Wala pang yumayaman sa kakaisip. Dapat may kasamang gawa. Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Oh, Ano po ba? grabe. So, dito, ang na-push natin dito na concept is yung urgency kung tawagin. Okay? Kasi a lot of people, kaya nasasabi yung pag-iisipan, hindi pa sila nagmamadali mag-decide. Mali. So, ngayon, ang dapat na atake mo is more of urgency. And urgency is all about taking action. So, kailan palakpakan natin si Ma'am Aida? Ang galing-galing. Okay, so, thank you so much, Ma'am Aida. Next person tayo. Yan. Next natin is si Angel Obar. Si Angel Obar, kaya ba mag-unmute? Kaya ba mag-unmute ni Angel Obar? Okay, mukhang hindi kaya ni Angel Obar. Let's go to Christina Saflor. Yeah. Ma'am Christina Saflor, kaya niyo po ba mag-unmute? Mukhang hindi rin tayo. Si Ate Ellie na lang. Ate Ellie, ito. Ikaw nag-chat nito eh. sabi ng prospect mo, wala akong pera. Yan. So, kunyari ako ang prospect mo, Ate Ellie. Ellie, yan ka ba? Si Ate Ellie. Yes, Victor. Yan, alright. Ate Ellie, kunyari sabi ng prospect ko, wala akong pera. Yan. Pwede niyo bang basahin kung ano sabi? Nagustuhan mo ba yung opportunity? Okay, tuloy. Dapat lalo ka mag-join. Bakit? Ano ba ang problema mo last year? Pera. Anong problema mo ngayon? Pera. Sa palagay mo, pag hindi natin ginawan ng solusyon yan, anong magiging problema mo sa susunod na taon? Pera pa rin. Diba? Imagine mo pag kunyari sinabi mo yan sa pro, ano kayong pakiramdam niya? Diba? So magkakaroon siya ng realization na wala siyang ginagawang urgency para ma-solve yung problema niya sa pera. So pag yan, kinausap mo siya and you talk about things like that, no? So nabibigyan siya ng idea, matagal na pala ako walang pera. What's new? So yun na nga kaya nga kita ini-invite para magkapera ka na. Tama ba? Okay, tuloy natin Ate Ellie, ito yung karugtong nun. Matagal na tayong walang pera. May kilala ka bang nag-work ng 10 years tapos walang pera? 20 years nagtrabaho pero walang ipon. 30 years working pero walang sariling bahay. So, ang dami na natin nakikita walang pera yung mga tao. Ikaw ba gusto mo ba maging gano'n? Diba yun yung pang ano nun eh. Diba? Pang ekado nun eh. Diba? Okay. Tuloy, Ate Ellie. Kung hindi mo papasukin ang Yusana, mayroon ka bang naiisip na opportunity na pwede kang kumita ng ganito at hawak mo ang oras mo? Kung wala naman, mag-join ka na dahil iniisip mo pa lang, naiisip ko na din yun. Palakpakan naman natin si Ate Ellie, diba? So, kung titignan mo, that's the thing. You need to be confident about saying itong mga words na to kasi ito yung nag-open ng mind nila about urgency. Diba? So, para ma-realize nila na, andyan ka pa din sa sitwasyon na walang pera. So, ito na nga. No, I'm actually giving you the opportunity na pwede kang mag-earn lalo. Kung titignan mo, kaya maganda rin, karugtong dito sa sinabi ni Ate Ellie na parang ang Yusana daw ay para sa mga mayayaman lang. Diba? E di balik mo lang ang tanong sa kanya, ikaw ba gusto mong yumaman? And kailan mo gustong yumaman? Diba? So para at least, diba, ikaw ay makapag-afford or ikaw ay magkaroon ng income na katulad ng ganyan. Diba? I'm sure lahat naman ng tao gusto. Diba? So yun nga lang, iba,
napipigilan ng takot nila and a lot of so yun yung kailangan mong i-address dun sa objection na wala akong pera. It's really all about urgency yan. And of course, might be, no? So, baka walang tiwala sa'yo. Di ba? Na baka magtulungan mo siya. Okay. So, another thing about wala akong pera. Okay, so ito rin, Ate Ellie. Sorry, isagad ko na to kasi all topic to about wala akong pera. Okay, realization number 2. Ate Ellie, sabi ko wala akong pera. Anong sasabihin mo? Basa. Kung gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay, tuloy. Kung meron akong bahay sa Forbes Park na halagang 20 million pesos ang ibibenta siya sa'yo ngayon ng 53,000 pesos. Pero kailangan mo ibigay ang pera today. Bibigyan mo ba? Sabi mo? And pag sinagot niya is, oo. O di ba, sabi mo kanina wala kang pera. Bakit ngayon may 53,000 ka na? So yan, dyan papasok siya sabi kanina na lack of value. So hindi niya nakikita yung value pag sa'yo sana mo ilalagay yung pera, pero pag sa ganyan, na bahay na 20 million, nakikita niya yung value. So ang goal natin really is makita niya yung value ng opportunity na pinapakita mo, okay, para bilhin din niya. Kasi I'm sure meron, gagawa niya ng paraan ngayon, 20 million pesos na bahay. Alright. Thank you so much, Ate Ellie. Proceed tayo sa next, natin. Palakpakan naman sa Ate Ellie. Okay. Si EJ Palagod. Kaya ba ni EJ Palagod mag-unmute? Yes, mentor. EJ, Yes, sabi ng prospect mo, i-consult ko muna sa asawa ko. Yan, basa. Palagay mo ba, magugustuhan ito ng asawa mo? Sabi niya, oo naman, siguro. Okay, and then, tuloy natin. Alam mo, alam kong mahal mo ang asawa mo at hindi ka naman magde-decide ng ikakasama sa asawa mo. Tama? Palagay mo ba, makakatulong ito para magkaroon kayo ng magandang health and finances pag pinasok mo to? If yes ulit, magandang regalo mo to para sa asawa mo. Oh, diba? So, kumbaga, ang cool mo dyan, when you say gift, diba? Pag gift, di ba minsan hindi mo naman natatanong yun, kaya regaluhan mo yung asawa mo ng ganito. Tinatanong mo ba kung ano yung regalo? Yes, pwede. Diba? Pero kung gift, diba normally, kahit hindi mo natanong, bibilin mo siya. Kasi alam mo na ito ay bagay para sa kanya. And ganun yung isa sa mga perspective. Although, hindi rin namin inaalis yung idea na, sige, di presentahan din natin yung asawa mo, sabay kayo magpresentahan. Pero kung sa talagang walang opportunity, lalo na kunyari, yung asawa din ay hindi 100% pabor kapag yusana niya, isipin niya as a regalo to. Kasi ba, sabi ko nga nung nag-asawa ba kayo, di ba, ilang beses ka bumili ng sapatos? Di ba, kung lalaki, di ba, ilang beses ka bumili ng sapatos? Di ba, kailangan ba ipapaalam mo pa yan? Di ba, sa asawa mo? Diba? So, hindi naman lahat talaga ng binibili natin, talagang sobrang lahat yung pinapaalam mo. But definitely, diba, hindi natin pinopromote yung mag-away sila. Kaya, nandun din tayo sa idea na, sige, kung talagang gusto mo na, dalawa kayo, di halika, presentahan natin kayong dalawa. At makita niyong dalawa ito. Kaya nga, kung mag-partner talaga, isa rin sa ginagawa namin talaga, dapat magkasabay sila na napepresentahan para hindi siya waste of time. Sayang isang oras, 2 oras ka nag-explain tapos sasabihin niya na sa dulo. Diba? Sabihin ko sa asawa ko. So, mas maganda, kung alam mo namang may asawa na yan, diba, make sure dalawa na sila dyan. Okay? Para wala nang question. Okay na pala pa si EJ. Thank you so much, EJ, for helping me dito sa ating realization. Next natin, si Ma'am Emma Aidlosa. Yung Emma ba nandiyan? Kaya mag-unmute ni Ma'am Emma. Ayan. Naka-open ang camera pero ang mic hindi po. Mukhang nagtatype si Ma'am. Hindi ata Yun. Ma'am Emma, sabi ni prospect mo, I like my job better. At least I have a stable income. Okay. So, basa. Paano kung tumigil ang trabaho? Anong kikitain mo? Powerful question, no? So, alam nyo guys, ang tip ko ngayon kung nandito kayo sa Zoom,
i-screenshot nyo na to, i-memorize nyo na to by heart, yung mga script na nandito, ito yung mga proven scripts talaga na pwedeng mag-ignite no, ng thinking dun sa kausap mo. Hindi kasi pwede na, kunyari, alam mo yon na may prospect ka. Ako, teka, wait lang. Panonood ko muna yung recording ni Mentor Deus. Wala na. Di ba? Lumipas na yung gusto niya ba niya mag-join or what? O di ba parang, teka. Yung objection mo, I like me. Teka, nandito yan. Napag-usapan na. Kasi nga ba yun? Oh, hindi pwede. So, the technique here is, di ba, kung nandito ka na ngayon, nakikita mo na itong mga proven scripts talaga na to, make sure, pag wala kang ginagawa, di ba, basa-basahin mo siya, para pag bigla kang warap sa client mo, hindi yung bigla kang nakukot in the app na sinabi niya, I like my job better at least have a stable income. Natatameme ka. Okay, so itong notes mo ngayon, itong record ito, make sure na by heart mo na siya. Okay, para at least kapag umatake si prospect, meron ka na agad baon-baon. Hindi ka yung, okay. Tama? Okay. Ma'am Emma, sorry naputol ko po kayo. Okay, tuloy natin yung binasa niyo, ma'am. Meron tayong kasabihan. Huwag mong ilagay ang lahat ng inyong itlog sa isang basket. Paano na kung nabutas ng iyong basket? Basag lahat ng itlog, di po ba? Ganon din sa pagkakatitaan. Dapat hindi lang isa. Mayroon ka bang ibang plano? Kung wala naman, sige na mag-umpisa ka na. Yun, no? Galing, no? Pwede ba lang naman natin si Ma'am Emma, no? Very, convincing, no? Yung pagsasalita. I'm sure maraming PA ito si Ma'am Emma. Okay? Kasi talagang may, may push sa dulo. Mayroon pag, sige na. Umpisa. May mga ganun talaga, no? We need to be more confident. Ayun, nasabi teacher kasi ito si Ma'am Emma. Kaya naman, okay? So, kung dati nagtuturo sa school, ngayon nagtuturo na paano magpayaman. Yes! So, tuturo na paano mag-introduce ng magandang kalusugan sa mga tao. Alright. Thanks so much, Ma'am Emma. Lipat tayo. Yan. Dito naman tayo si Glenn ba? Kaya ni Glenn mag-unmute? Glenn, gumala. Kaya mag-unmute ni Glenn? Ang nasa biyahe, baka hindi kaya. Okay, ito na lang, si John Robin Moralos. Kaya mag-unmute is ni John Robin. Hindi din. Okay, ito si Katz. Bagong pasok. Kakapasok na ng Katz, si Katz na agad. Okay, Katz, babasahin lang naman to. Wala namang pag-iisipan dito. Okay, kunyari, Katz, ako ang prospect mo, Katz. And then sabi ko, networking kasi yan. Ayan, okay, basa. Do you have a bad experience sa networking? Tuloy. Kilala mo ba si Bill Gates, Donald Trump, Jim Rohn, Tony Robbins? Ini-endorse nila ang direct selling or networking. Sa palagay mo, mag-endorse sila ng illegal? Okay. So, ang modification natin dito sa script na to is kapag kunyari yung prospect mo, hindi niya kilala si Bill Gates, hindi niya kilala si Donald Trump, hindi niya kilala si Jim Rohn. So, walang kwenta yung mga binanggit mo. Diba? So, you can change yung mga tao na yan to someone na kilala niya. Diba? So, for example, pwedeng kaibigan nyo or sa Philippines, ang mga kilala dito sila Francisco, diba? Sila President Digong, si Chinkitan, diba? So, endorse nila ang direct sale. So, pwede mong yan. Pwede mong palitan yung mga nandito to someone na kilala nila. Diba? Okay, tuloy natin, Katz. Pag nagbayad ka sa direct selling, dapat may hawak ka na agad na kapalit na produkto. Nalugi ka ba kahit ikaw ang pinakahuling sumali? Paano mo nasasabi na illegal ito? Asking for more information. Kasi tama, di ba? So, hindi ka malulugi talaga with Usana kasi pag naglabas ka ng pera dito, agad-agad, may inakukuha kang product. Yeah? So, yun yung kagandahan ng ginagawa natin. And now, kailangan mong intindihan pa, saan ko siya nanggagaling, di ba? So, yung mga nabanggit naman niya kasi na iba naman na company, naglabas siya ng pera, pero siya nakuha ang product. Kaya, ayun, parang mas yun yata ang stock. Di ba? So, palakpakan natin si Katz. Thank you so much. Maraming salamat. Okay. Next natin, ito si attorney. Nabanggit niya to yun eh. Nabanggit mo to yung objection na to. Okay lang ba, attorney? Ikaw na naman sa nito. Yan. Sabi ng prospect mo,
Torny, di kasi ako marunong magbenta or mag-invite. Torny, eto, basa. Are you willing to learn? Okay, so sabi ko naman, willing ako magtuto. Tuloy. Araw-araw tayo Araw-araw nagbebenta. tayong Hindi mo lang nagbebenta. napapansin. Hindi mo lang napapansin. Nakapanood ka na ba ng magandang Nakapanood ka pelikula? na ba ng magandang Nirecommend ba pelikula? sa... Nirecommend Nirecommend mo ba na ba ito sa mga ng mga kaibigan kaibigan ka, mo, mag-anak mo? Pinanood Pinanood ba nila? Ang tanong, Ang tanong sino sa'yo, kumita? nakikita ka ba? Yung sinehan, di ba? Tas yung sinihan, Napapansin mo ba yun yung na marami sinihan na tayong kumita, pinapromote na diba? produkto Napansin mo pero hindi na tayo paano kumikita o marami nakikinabang? tayong Tama. pinapromote Sa palagay mo, pero panahon hindi naman na ako tayo ang kumita at makinabang. kumikita or nakikinabang. Tama, di ba? Sa palagay mo, panahon naman na tayo ang kumita at makinabang. Wow! Grabe, di ba? O, palapan yung sa Torny, di ba? It's the fact. Kailangan ma-realize nila yun. Baka kala nila they're not for selling, pero sa totoo lang, ang dami na nilang nabenta na hindi lang nila alam. Di ba? Lahat kasi ng lumalabas na words natin, this is really recommendation. And hindi lahat ng recommendation natin will earn it. So this is our chance through Usana that our recommendation could generate dollars. Oh, di ba? So thanks so much, Torny Dominguez. Ano? So, lilipat naman tayo ulit sa under objection natin. Okay. Ito, kaya ba ni Liza Ning? Ah, si Doc Liz ba to? Okay, Gutierrez, mag-unmute. Hello. I already joined in the past, but I didn't work for me. Ako po magbaba niyan. Okay, Ay, so sorry. ako ang iyong prospect. Ako ang iyong prospect. Ako yung may object. Already joined in the past. Doc Liz, sabi ko na sa yan. Talagang ano lang nalabas ko. May mga ganyan. Iba, nasa ako na Global, nasa bagay talaga ng pangalan, no? New Skin, mga lifestyle, na ano, Herbalife, na ano ko na yan, encounter ko na yan. Wala talaga nangyari sa akin. Di ba yung mga ganyan yung kausap? Okay. Ito, Doc Liz, basahin mo. Paano kung mag-work ito ngayon? Di ba mapaisip siya ngayon? Paano kung mag-work to ngayon? Diba? Okay, tuloy. Kapag Kapag ba ang bata ay nadapa, ibig sabihin ba nun ay hindi na siya makakalakad? Lahat naman ng negosyo ay may failures. Pero hindi porket hindi ka nagtagumpay noon, hindi ka na magtatagumpay ngayon. Kung meron naman training at team na tutulong sa iyo, then bakit mo hahayaan na ang takot ang pipigil sa iyo para magtagumpay ka? Wow! Ang galing. Powerful. Panakuha nyo naman, no, si Doc Liz. It's, yung pumipigil na sa kanya yung takot. Right? Yung mga past experiences na yun, di ba, hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Pero if you consider that's failure, di ba, wala naman tayong mangyayari. Alam naman, ikaw nag-failure, habang buhay ka ng failure, nagising ka ngayong araw. Di ba, may opportunity kang baguhin yung iyong future. Kung magsisimula ka na, nandito pa ako. Sabi mo, alam mo, favorite na ginagawa ko? Favorite na ginagawa ko pag yung prospect, marami na daw siya nasalian, tapos wala daw nangyari sa kanya. Ang sinasabi ko talaga, alam mo bakit ka nag-fail dati? Tanong mo sa akin, bakit? Bakit? Sabi niya, bakit? O sige, sabi niya, bakit? Bakit? Kasi ako hindi kasi ako yung upline mo dati. Diba? It's dati. Hindi kasi ako yung upline mo dati. Tingnan mo, try mo pag ako yung upline mo. That's confidence. That's building trust. Diba? Hindi niya na pwedeng sabihin na pare-parehas. Paano mo sasabihin pare-parehas? Kaparehas ko ba sila? Kasing guwapo ko ba sila? Kasing ganda ko ba sila? O, diba? So, baka kaya ka nag-fail dati. Hindi kasi ako yung upline mo. Sabi ni Matt, excuse me. Diba? So, it's not the same. Diba? Kasi hindi ako yung upline mo noon. Diba? So, now, that's the time na talaga dapat mag-join kasi ako na yung upline mo. So, you need to be confident about yourself. Yun yung sinasabi namin na kahit ano, hindi mo talaga ma-handle ang objective pag ikaw kulang ka rin sa confidence. So, okay lang ba? Sabihin mo, sige, type mo nga sa chat box natin.
hindi kasi ako yung upline mo noon. Ayan, para matandaan nyo, hindi kasi ako yung upline mo noon. Diba? Okay ba yan? Okay bang paano? Bulletproof natin yan. Di ba? Kasi ako yung upline mo noon eh. Kung ako na yung upline mo, di ba? Ito gagawin natin. Baka ito hindi nyo ginawa kaya hindi ka nag-successful. O, ngayon, nape-pressure ka ngayon. Mape-pressure ka talaga ngayon. Nagalingan mo rin sa iyo sana business mo. Diba? Para may mangyari na sa kanya. Diba? Alright. No? So, tuloy natin kay Doc Liz. Doc Liz, may continuation pa yung marami na siyang sinalihan. Okay, so Doc Liz, tuloy basa. Nakakain ka na ba sa isang restaurant na hindi masarap ang pagkain? Nangangahulugan ba na Nangangahulugan ba na hindi hindi ka na rin kumain sa ibang restaurant? ka nakakain sa Ganon din ibang sa negosyo restaurant? ng direct selling. Ganon din sa Hindi lahat ng negosyo ng company direct masama. selling. Kaya huwag Hindi kang lahat tumigil ng hangga't kumpanya hindi ay mo masama. nakikita yung company Kaya para huwag kang na bagay tumigil sa'yo. hanggat hindi mo nakikita ang kumpanya na bagay para sa iyo. Iyon no, palakpakan naman natin sa Doc Liz, diba? So, ganun lang din, diba? Sabi mo, parang ano lang yan, love life. Diba? O di, pag sabi mo lahat ng lalaki ay pare-parehas. Ang tanong, bakit mo tinry lahat? Lahat ng lalaki, parehas lang ang lalako. Diba? Sagot doon, bakit mo naman tinry lahat? Hindi. Ang sagot doon, syempre, kung susuko ka at sabihin mo lahat ng lalaki ay pare-pares, edi mag-ready ka ng tumandang dalaga. Di ba? Di ba? Kasi hindi mo binibigyan ng opportunity eh. Di ba? Kaya nga, di ba? Hindi mo pa na-try lahat. Kasi ako, hindi mo pa na-try. Di ba? Ganyan, di ba? So, hindi mo na-try ako. Di ba? Hindi naman ako katulad ng sinasabi mo. So, kaya mo talaga i-build up din talaga yung sarili mo. Kasi ko yung magiging upline yan. Di ba? Right. I hope everyone is learning kung paano natin i-handle yung objection ng mga kausap natin. Right, sige. Next natin. Okay, ito si Mads. Mads. Ikaw na. Hi, mentor. Sabi ng prospect mo, hello? Wala ka kasi akong oras, Mads. Ayan. Basa. Do you think this is worth your time? Pwede rin sa Tagalog na, sulit ba to sa oras mo? Tuloy ang basa. Natutuwa ako na busy ka. Ibig sabihin, hindi ka mag-aaksaya sa mga bagay na walang halaga. Matanong lang kita kung may ipapakita ko sa'yo na paraan para makakapagbigay ng mas maraming oras sa inyong family. Magiging interesado ka bang makinig? Diba? So, binababa mo yung kanyang wall about becoming busy. Diba? And giving that person opportunity na, diba? Na meron pa palang way. Yung ginagawa niyang way kasi, kaya siya busy, diba? Nauubos ang oras niya para doon sa goal niya. E ngayon, what if makukuha niya rin pala yung goal niya with lesser time? Yun yung gusto mong i-explain sa kanya ng todo. Yun nga yung gusto ko ipakita. Diba? Bakit ka ba busy? Diba? Kasi kaya mo gusto mong kumita ng pera. Okay, magkano ba yung pera na gusto mong kitain? Eh, what if yung kikitain mong ganyang pera, pwede mo palang kitain ng ganitong klase lang ng oras? Mas gusto ba yung gano'n? O mas gusto mo yung ganyan? So, kailangan ipaintindihan mo. Ipaintindi mo talaga sa kanya. Okay? Palakpakan naman natin si Mads. Thank you so much. Okay, next natin, si Malu. Yan. Kaya ba ni Ma'am Malu mag-unmute? Hindi kaya ni Ma'am Malu. Kasi tayo kay Ma'am Mary Grace Enriquez. Ma'am Mary Grace, kaya ba mag-unmute? Hindi ko to priority. If hindi kaya ni Ma'am Mary Grace, si Ma'am Maying. Sure. Yun, hi ma'am. Okay. Ma'am, sabi ng prospect mo, hindi ko to priority. Yan. Ibasa po. Ano ba ang priority mo ngayon? Tuloy po ang basa. Alam mo ba na ang mga insana ay maraming opportunity na maibibigay sa iyo tulad ng kalusugan, pagkakakitaan at time freedom? Ang insana ay maaaring maging tulay para magkaroon ka ng mas magandang kalusugan, income at oras sa pamilya. Hindi mo ito malalaman kung hindi mo ito susubukan. Yun, no? Diba? So, teka lang.
bakit kasi siya mga naging mga Yusana, tagtao ko lang. Okay, so yan. So, yun yung gusto mong ending lagi, di ba? Yung kumbaga makita niya na maraming opportunity sa Yusana kung ang priority niya ay health, o di sakto. Ang Yusana may health. Ang priority niya kumita, o sakto ang Yusana about money. Ang gusto niya magkaroon time freedom, o sakto yun ang Yusana. So, maraming opportunity ang Yusana. Ngayon, hindi mo malalaman talaga kung hindi mo susubukan, kung magko-collab, no? Or makakatulong ang Yusana sa inyo. No? So, kailan ba pala si Ma'am May? Thank you so much. Okay. Next natin. Ito, may nagbanggit nito eh. Okay, si ano kaya? Si Mitch. O, si Mitch Mark. Ayan. Kaya ba ni Mitch Mark mag-unmute? Pwede po. Yan, magandang gabi po dyan. Okay. Nakadalawang inbox. Ayan. Opo. Sabi ng prospect, mahal ang Pakibasa. Nag-feedback. Is your health a priority? Tuloy ang basa. Mas mahal magkasakit. Pag ma-hospital ka, ay mas malaki ang gagastusin. Mas malaki ang matitipid mo kung magsisimula kang mag-take ng Yusana. Sigurado ako na sulit ang binabayad mo pag bumili ka nito. Minsan, kakatipid natin, mas napapamahal tayo sa mga mura at hindi effective na supplements. So yun, no? So very powerful word statement. Diba? Na kailangan ikaw mismo, sabi ko na pare-parehas lang yun. So doon yung opportunity mo na sabihin na hindi tayo pare-parehas. Kasi number one, yung iba, wala silang claim na effective talaga yung products nila. Pero ang Yusana, meron tayong mga claims talaga na ito yung mga sure na may effect talaga. Pwede may idagdagan na talagang dito, may mga clinical trials pa ang Yusana para sure wala siyang damage sa kidney and liver natin. Diba? Actually, favorite ko tong objection na mahal ang Yusana. Kasi depende kung gaano kayo ka-close nung kausap nyo. Kasi kunyari, minsan titignan ko yung kausap ko talaga. Diba? Para sabihin niya, mahal naman kasi ng Yusana eh. Titignan ko lang siya. Tapos titignan ko yung bag niya, titignan ko yung cellphone niya, titignan ko kung ano pa yung mga meron siya. So nakita ko yung cellphone niya, naka-iPhone, for example. May mahal lang Yusana, talaga? So sabi ko, parang naisip ko talaga, actually, diba? Sinasabi ko talaga to, lalo na kung medyo close kayo or hindi naman makakasakit sa kanya. Kasi truth hurts naman talaga. Diba, actually, kung titingnan mo, lahat naman tayo gusto natin branded eh. Sa nakita ko nga, cellphone mo, branded. Hindi naman putyo-putyo yung iPhone na binili mo. Gusto mo yung damit mo, branded. Yung sapatos mo, gusto mo, makita ko naman. O ang shoes mo, may tatak naman. Branded. Diba? Yung bag mo, naka-coach bag ka, branded. Tapos gusto mo yung vitamins mo, cheap, parang hindi level. So parang napapaisip sila, ha? Di ba? Gusto mo lahat branded, tapos pag gusto mo vitamins cheap, parang hindi match. Di ba? So kung ikaw talagang naniniwala ka sa mga branded, di ba, na mga binibili mo right now, this is the perfect brand for you. Para level naman, di ba? Nag-i-invest ka nga ng mahal sa damit mo eh. Nag-i-invest ka nga ng mahal sa cellphone mo. Tapos sa vitamins mo, yan, pinapasok mo sa loob ng katawan mo. Diyan ka nagtitipid. Ang problema, ang mga bag, pag yan nasira, pwede ka bumili ng bago. Ang sapatos, pag nasira, pwede ka bumili ng bago. Pero, ang katawan mo ba, ganun ba kadaling magpalit ng puso? Diba? Kaya nga, di ba, yung may mga kanta pa tayo, sana dalawa na lang ang puso. Ay, di joke. iba pala yun, no? So, hindi ganun kabilis makakuha ng bagong liver. Wala tayong spare parts kung tawagin. Tama, sabi ni Coach Lyra. Okay? So, very important to. Okay? Na maintindihan nila na hindi talaga mahal ng Yusana. Matagal mo nang nilalabas ng ganyang amount of money. Diba? Ang tanong, saan talaga mo nilalagay yung most money? Ang problema, pag hindi priority ang health, once na ang health mo, magkasakit ka na. Diyan ka na, alam mo, totoo talaga, may mga stories talaga kami na yung dati binibenta namin ng Yusana, dahil wala pa silang nararamdaman. Alam mo yun, eventually nagkasakit talaga. Parang doon talaga napaparealize namin na
hindi ka na may bibili ng fire extinguisher kung kailan may apoy na. Mali, di ba? Mo lang marirealize yung gravity nung ginagawa mo na parang, saka na tayo bumili ng fire extinguisher. Di ba? Wala pa naman sunog. Hindi ka bumibili ng fire extinguisher kapag may sunog na. Bumibili ka ng kahit wala pang sunog. Ganun din ang pagbabitamins. Binibili mo siya at tinitake mo siya kahit wala ka pang sakit talaga. Diba? So yun yung kailangan maintindihan nila. Right? O bakit ka nagpapa-screen? Yung pang sa cellphone? Yan, yung screen. Yung nagpapalagay ka, screen protector. Yan, di ba? Ba't ka nagpapalagay ng screen protector? Di ba kasi ayaw masira yung cellphone mo. Yung cellphone mo ay screen protector. Yung cells mo, wala. Okay ka lang. Diba? Bakit ako nga yung cellphone mo may screen protector? Yung cells mo, wala. Yung skin mo, walang protector. Diba? Yung cellphone mo nga, ilang years lang yan, mawawala. Pero, diba, yung katawan mo, buong buhay mo kasama yan. Diba? So, dapat yan ang may protector. Yan ang kasama mo buong buhay eh. Diba? Ikaw ingat na ingat ka, diba, sa cellphone mo. So, yung mga ganyan realization, importante yung ibagsak mo talaga ka. Ang tawag dyan, kwento, realization. Diba? So, kailangan talaga. Okay? Maintindihan niya. Okay, next tayo. Replaceable naman, diba? Okay, si Mona. Ito si Mona dito lang. Nakita lang kami ni last week sa Singapore nito ni Mona. Okay, Mona, sabi ng hello, sabi ng itatanong ko muna sa doktor ko. May ni-recommend ba na vitamins ang doktor mo? Yan dapat ang sagot agad. Kasi normally pag sinabi nung, screenshot niya talaga to. Normally kasi pag sinabi ng friend mo na itatanong mo na sa doktor ko, ikaw naman, sige, tanong nyo na lang muna. Okay. Initially, ibig sabihin, kung may doktor siya, sabihin may doktor talaga siya, tama? Ang tanong, bakit yung doktor niya hindi nag-recommend ng vitamins? So, totoo na, iisipin mo, okay, pag ba tinanong niya yung sana sa doktor niya, malamatasin siya, sabi niya hindi. Kasi in the first place niya, nung nagpa-consult siya sa doktor niya, wala namang recommend na vitamins eh. So, ano yung assurance mo na pag bumalik siya dun sa doktor, mag-a-agree yung doktor niya? Nung umpisa pa lang naman, wala naman talagang ni-recommend na vitamins yung doktor. Gets nyo? So, huwag kang aasa na, sige, tatanong ko muna sa doktor ko. Di tanong mo na ngayon, ba't may ni-recommend na ba na vitamins yung doktor mo? Mataas ang chance. Ito yun. Tuloy ba sa Mona? Hindi lahat ng doctor ay naniniwala sa supplementation. Kung may maipakilala akong mga doctor na makakapag-explain sa iyo ng benefits ng USANA, makikinig ka ba? Alam mo bang bilang patient, may karapatan tayong mamili ng doktor na pakikinggan natin. Kung magiging bukas ang isipan natin, may bago tayong matutunan, hindi ba? Ligtas ang may alam. So, ang goal mo right now, kung doktor pala ang goal niya talaga mapakinggan, ang dami naman doktor sa USANA. Diba? So, kaya maganda, mag-ipon-ipon ka na ng mga recordings ng mga doktor, diba? Kung doktor lang pala ang pinapakinggan niya, diba? So, yun, pakinggan sa kanya. At least ngayon, di ba, hindi ka one-sided. Kaya nga, di ba, pag nagpapa-opera tayo, pag sinabi ba ng doktor, sige, surgery na yan, opera na yan. Di ba, minsan hindi naman ikaw nagpapa-opera. Anong ginagawa mo? Second opinion. Nung second opinion, sabi ng isang doktor, hindi naman doon pala kailang operahan. Ano sabi nun? Sabihin hindi talaga lahat ng doktor pare-parehas sa sinasabi. So, kung ang gusto niya lang naman talaga, bakit doktor? Kailangan doktor pa talaga ang magsasabi is para ma-sure yung safety, diba? Yun naman ang doktor dito eh. Diba? So, pwede kayo, may mga doktor tayo, sila Dr. J, magpapakonsult ka lang sa kanya, may bayad. May bayad din naman siya sa doktor. Dito may bayad din naman. At least mabibigyan pa siya ng idea kung ano yung kailangan niya na produkto. Correct? Okay. Next. Tapos na pala. Okay. So, marami pang objection. I'm sure, baka hindi ko na-discuss. Kanina may mga objection pa na ba yung kaninang objection? 700, ayan, 700 lang. Ayan, pwede kayo magpa-consult di ba? 700 lang ang online consultation kay Doc J. So at least may mga doktor naman talaga na nag-aano naman ng USANA. So bakit kailangan mo pa doon sa doktor lang, diba? Okay, so
So sabi, ito may kayo na pala nag-message, I don't believe in supplements. Sabi mo sa, I don't believe in you. Joke. I don't believe in supplements. So bakit hindi ka naniniwala? Of course, din again, yung process natin, 3-step natin, knowledge mo lang. Ako din, dati hindi ako naniniwala. No? And then, curious lang ako, bakit ba hindi ka naniniwala? Yun pala, generalize na lahat ng supplements na pare-parehas. Kasi nag-take mo siya dati, wala naman nangyari. Yung tinake mo kasi hindi siya katulad ng sa USANA. So yan, kasi tinake mo, mga food grade lang sila. Si USANA ay pharma grade supplements. So hindi, doon pa lang magkaiba na po kami. So yan, information. So, ang importante, no, don't burn bridges. No, so kung ayaw pa talaga ngayon, update with your results, invite them for any USANA events. No, so kung may mga Zoom katulad nito, and every Sunday, no, with Coach Lyra, no, may mga product trainings mamayang gabi 7 PM, pwede sila attend doon. Mga nagtutok na mga doctors, no, last time si Doc Madela, no, so at least nagkakaroon sila more idea about the products natin. Set meeting with your coach, 'di ba? So someone na same sa background niya para baka feeling niya engineer kasi kaya alam mo hindi nagkakaintindihan, di pa ako sa engineer din. And maybe baka kailangan lang i-try yung products talaga. So hindi pa try mo. And connect them with your active social media accounts. And the technique here is doing it again and again. Okay? Ay, nandun sa USANA Executive. So, marami ako napapansin, yung iba talaga, kaya sila nahihirapan mag-USANA, no? Kasi may mga namimit ako, sabi na, bakit ganun mentor? Kasi nga, nakikita nila sa post ko na loud and proud na USANA ako. Bakit ganun mentor? Ganyan. So, sabi niya kasi, nag-post na daw ako ng USANA, di alam na daw lahat ng lahat na daw ng friends ko, alam na daw ng USANA. Sabi ko, parang hindi naman. Diba? So, yung iba kasi, ang mindset, pag loud and proud USANA sila, is isang focus lang ng USANA nila, feeling nila lahat na ng friends nila na bakit. Baka nga nagtatawanan kami dito ni asawa ko, kasi Marian Rivera. Commending, sabi nga ni Ana, commending keding lang, may 1 million likes na. So friend, hindi ka sikat. So wag mo i-expect na pag pinost mo na USANA ka, alam na lahat ng friends mo nag-USANA ka. Diba? Hindi. Hindi. Ang follower mo 5 lang, diba? So don't expect, diba? Na pa nag-post ka ng USANA, alam na ng mga tao na USANA ka. Hindi kasi Marian Rivera. Okay, so hindi 5 million ang likes mo. So, anong panglaban mo sa mga hindi ka naman gano'ng karami pa yung likes? Mag-post ka ng marami. Mag-post ka ngayon, mag-post ka bukas, So, it's not about kung proud ka about USANA eh. Yung iba, sasabi na, at gano'n, itatago ko ba na USANA ako or hindi ko itatago? Actually, sa totoo lang, it doesn't matter kung itago mo or hindi or i-show mo. Ang nagkakatalo pa rin naman dito yung consistency. O kunyari, loud and proud USANA ka nga. Pero hindi mo naman araw-araw ginagawa yung pag-share. Talo ka nung tao na hindi siya proud na USANA pero talaga araw-araw 10-20 kinakausap niya. Tama diba? So, ngayon, ang nangyari, ang mga tanong kasi sa akin lagi, mentor, ano ba dapat? Ano ba dapat, mentor? I-share ko ba sa Facebook na USANA or hindi ako USANA? Actually, it doesn't matter. Hindi yun ang point. Ang point, gagawin mo ba siya lagi? Kasi hindi mo naman siya gagawin lahat, it's nonsense. Diba? Na parang, sinare mo ngayon, USANA ka. Bukas, wala ka ng USANA. Yun. Diba? So, talo ka ng taong consistent. Kailangan consistent ka lang. Okay? Ang nananalo dito sa USANA, yung nag-share ng USANA today, tapos tomorrow, nag-share din. Diba? So, siya, ninja USANA siya, ninja moves USANA. Pero sipag na lang niya mag-send ng message 20 people a day talaga siya. Talo ka nun. Kahit loud and proud USANA ka. Tama mali. Sino agree? So dito, ang nananalo at talagang nagsasucceed, hindi yung sa loud and proud USANA or nagni-ninja siya ng USANA. Ang nananalo dun sa doing it again. Dun sa consistent siya share ng USANA. Right? Kasi sabi nga, repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. So follow up. Okay? So dito, ang labanan, lalo na nag-USANA Storm kayo, sa mga nag-share ng USANA Storm, follow up. 48% of people never follow up with the new prospect. 25% of people make a second contact and stop. 12% of people make a third contact and stop.
only 10% of people make more than 3 contacts. Ang tanong, isa ka ba doon sa 10%? No? So kasi, pag nag-object, okay, tama na. No! Pag nag-object, another. Bakit? 2% of sales are made on the first contact. Ganun kababa ang chance na mapapajoin mo ang prospect mo. Dahil 2% lang yung nag-join out of 100%. 3% naman pag second contact. 5% pag third contact. 10% on the fourth contact. Pero 80% of sales are made on the 5th or 12th contact. So huwag mo na akong tanungin kung mentor, paano ba yung hindi makukulitan yung prospect mo? Walang ganun. Di ba? So, kailangan i-contact mo yan ng i-contact kasi makakalimutan ka niyan pag hindi mo yan i-contact. Di ba? Kung isang beso pa lang yan kinontact, pangalawang beso pa lang kinontact, makakalimutan. Kailangan pang 5. 5 beses mo siya kontakin. Matatandaan ka na yan. Di ba? Kaya nga, di ba sa commercial dati, kung nagnonood ka pa ng TV, di ba, ang commercial niya, pinakita na kanina, after ng commercial, meron naman ulit, after ng commercial, nakailang beses pinakita sa'yo yun. Diba? So, kaya naalala mo, diba, na ito ang beat sabay-sabay. O, ito ang beat na wala sablay. O, coke mo to? Coke na-memorize mo. Kasi nga, persistent sila, follow up eh. Di, ikaw, paano ka na naalala na yung sana pa? Hindi ka nila ma-recall. Kasi isang beses mo lang in-introduce yung sana, hindi mo na binalikan. So, laban na ng objections ng anin, paulit-ulit ka rin dapat. Alright? No, so, type sa chat box, follow up. So, now, in duration na wala pa talaga ikaw nako-convince, baka kasi yung trust talaga, ang problema hindi na yung sana. Hindi na problema yung product. Hindi na, alam, ang problema na yung ikaw bilang nag-i-endorse ng sana, baka masyadong mahina ang influence mo. So, sino dito gusto tumaas ang influence nila? Type me. Okay? Kasi this is the main reason bakit hindi ka rin makapag-handle ng objections. Parang yung pag nagsalita ka, hindi very influential. So, there are 3 factors bakit hindi ka influential. Una, pag manamit ka. Guys, ayusin mo na manamit talaga. Gusto mo ng, alam mo naman eh, o ano suot mo, sando. O anong klaseng image yung pinoproduce mo, di ba, pag yun ang suot. Social media mo, once a month ka lang mag-post, tapos ang post mo pa, yung nakanganga ka, naitag ka lang. Naitag ka lang, gano'n, di ba? So, you need to be more, yung authority mo, ma-establish mo na you are really into health and wellness. So, yung mga post mo, nasa health and wellness ka. Yung mga post mo talaga, nag-lead ka ng team, nag-negosyo ka. Diba? Ang social media mo, puro alin. Diba? Puro pagkain. Okay naman. Diba? Okay naman. Kung ang negosyo mo ay pagkain, diba? Well, ito tip. Kung magluluto ka ng pagkain, pero you're into health and wellness, pwede ka magluto ng pagkain, tapos, I choose broccoli. Di ba? Alam niyo ba na ang broccoli, nalaman ko na maganda pala ito. So ngayon, nagiging credible ka. Di ba? So ngayon, pa nag-recommend ka, paano kung ayoko mag-broccoli, ano bang other option? Yun sana. Na-connect mo. So, pwede nagpo-post ka, nagluluto ka lang, walang ka-any. Hindi mo nabibuild yung image mo na you're into health. So, ngayon pa nagluto ka, sabihin mo, alam mo ba na kailangan pala ganito, na kumakain tayo ng 3 times na ganito, ng luya. Di ba? Yung mga simpleng ganyan. Diba? Di ba, pwede ka naman magluto sa video-video mo. Pero make sure na naka-align siya dun sa goal mo. Na at the end of the day, pag nagsalita ka na about yung sana, credible ka pa din. Tama? Diba? So, ano bang branding mo? Di, kung jogging ka, exercise ka, okay, good. So, ngayon, di, pa-input mo na you are a credible person for health. So, itong mga Zoom meetings natin, ano nyo to, maximize nyo, ipipicture nyo, ipopost nyo na, I'm done with my class, diba? I'm done with my business class, diba? May weekend business class, diba? So, bakit? Ano yun? Ano yung business class na sinasabi mo? Airplane ba yan? Hindi yan airplane. Ano po? I'm trying to build an international online business. So, yeah, sabi mo next time, sama kita. So, substance. So, kaya ka nagtitraining, no? Ini-improve mo yung language mo, yung skills mo. And you wanted to meet a lot of people. Mag-interview ka dito sa mga tag-yusan, ang dami naman nag-iusap na para ma-improve yung mga values mo, yung character, ano yung quality talaga ng mga nagsasucceed na business and service. No? Pag may mga natututunan ka, huwag ka pumayag. Huwag ka pumayag na hindi ka share. Hindi ka ikwento mo. Kaya natutunan mo to, tapos meron ka ng 1, 2 downline, ikwento mo para mas mataas din yung retention mo. Oo, ganyan ginagawa ko. Kaya nga ako, nagtitrain ako dito sa atin. Bakit ako nagtitrain?
Kasi gusto ko rin ma-refresh, gusto ko rin ma-recall itong mga bagay na dapat alam natin yun. Right? So, very exciting itong March and April, guys. No? Kasi, guys, kung seseryosohin mo talaga itong March and April, next week, magma-March na, no? First week na ng March, March 1 na, no? So, ang goal mo is makapag-invite lang naman talaga. O, diba? I-apply mo yung mga handling objections na meron tayo. Diba? Ayan, invite mo. Kunyari yan, sila Galgadot. mga in-invite mo. And sa kabila naman, mag-run ka lang ng PBPS. Basically, you need to run your PBPS. Hanap ka ulit ng 4 mo. Your first 4. No? So, kumbaga, paano kung matagal ka na sa business, ang goal mo lang, hanap ulit ng bagong mga tao. Diba? And apply mo yung mga objections na, handling objections na pinagturuan natin, right? So, ngayon, ang goal, kung yung 4 na yan, okay, is nahanap mo, ngayong May and June, okay, tulungan mo sila mag-PBPS. Diba? Ay, paano kung natulungan mo itong nasa EDSA mo, si Galgalot, naka-4 din siya. Ito naman, nakahanap ng 4. Diba? And sa kabila naman, 4 and 4. Alam mo kung magkano income mo yan? Diba? 1,600 times 2, that's 3,200. Okay, can you help me? 3,200 times 20%. Magkano? Magkano yung 3,200? Times 20%. Hindi nga, tulungan nyo ako mag-compute kung grabe guys wala pa dito yung matching bonus. Di ba? Okay. Kano yan? $640. Tama. Okay, so plus may bonus pa ngayon. Pwede ko na nasama. Okay? So, ngayon, ang gagawin mo by July and August, dahil na dumadami na yung tao mo, diba? So, syempre, hindi naman lahat yun mag-hit talaga kasi iba dyan, customer lang, user lang talaga, walang plano maghanap pa ng mga referrals or ng distributor nila. So, sabihin mo, 4 lang yun natira. So, yung 4 na yun, nag-PPPS na yan, 1,600 times 4, magkano yun? Diba? 1,600 times 4, kano? Tulungan nyo ako, 1,600 times 4. 6,400, tama? Times 20%. Kano income mo niyan? Kano? $1,280. O, diba? So, ngayon, imagine mo, ituloy-tuloy mo lang, August, September, hindi na naman lahat nagtuloy, o diba? Attrition, that's normal. Pag may nawawala kang downline, it's normal. Hindi siya abnormal na, mentor, nawalan ako ng tao. Hindi. It's normal. Okay? So, ang goal mo lang, kung sino yung nag-stay, yun yung tulungan mo mag-hit. So, sabihin mo, out of, dami nyo na, out of, 8 na lang ang natira, 8 lang ang nag-hit ng PPPS. So, 8 times 1,600 points, magkano yun? Okay, 8 times 1,600 points. 12,800 times 20%. Magkano yun? $2,560. Grabe, no? And by October and November, ito, bare months na, no? Yung hindi na naman lahat nagtuloy, no? Ang natira lang sa'yo is 16 people. Okay, 16 people na nag-hit ng PPPS. So, times 1,600 points. That's 25,600 points. 50%, magkano yun? I-add mo ngayon yan, i-add mo. Okay, $5,120. So, pag in-add mo yan, 5,120, 2,560, 1,280, and $640. Magkano yan total? Grabe, no? So, tumataginting siya, guys, na $9,600 or nasa roughly 500,000 pesos. Okay na ba yan sa inyo, guys? May 500,000 pesos kayo. Wala pa dyan yung yung business bonus. No, kung sarili nyo sponsor yan. Ito ay yung sa weekly commission lang. Kung may matching bonus, iba pa yun. Diba? So, titingnan mo guys, nagsimula lang siya sa 4 na tao. Actually nga, kung titingnan mo parang kung March, April, parang 2 persons in a month lang yan. Bagong tao in a month. And pwedeng magbago talaga ang Usana business mo this year before the year ends. Magdagdag ka lang ng bagong tama. Do you agree? Okay, so sino dito
By March, may 2 bagong tao. Type 2. Okay, type mo 2. Okay, yan ang target mo. Dapat may 2 new associate ka this coming March. So, i-ano mo niya. And you need to have the mindset shift habang nag-i-invite ka, habang namang-prospect ka right now. Because every no is a future yes in disguise. So your job is to plant the right seed. So ako, every time na may kausap ako, tapos negative siya about you sa akin na, ang nasa isip ko talaga is, dapat may maitanim ako dito. Dapat meron akong maiwan dito na something na pag binalikan ko dito, tutubo siya. For example, di ba, hindi naman sa pananakot, di ba? Kwento ka talaga. Di ba, alam mo, marami akong mga nakakausap na hindi pa daw nila kailangan yung vitamins. Sa yun, eventually, nung later on, nagka na stroke, binalikan ako. Tapos tinanong ako na kung nasa iyo sana pa ako. Sabi ko, meron. Di ba, yun nga, nasayang, di ba? So, pwede pala na ma-prevent natin yung mga ganyan. Di ba? So, sabi nga niya sa akin, kung naniwala lang daw siya sa akin, hindi daw siya magkakaganyan. So, ngayon, ikaw na ayaw maniwala pa sa akin ngayon, don't hesitate na by the time, di ba, hindi naman sa tinatakot kita, pero parang ganun na nga din. Di ba? Pwede mo akong kontakin. Di ba? Okay, pwede mo akong contact. So, your job is to plant the right seed. So, di ba? So, ngayon, pag tumubo na yung seed na yun, nagkasakit siya, di ba, alala ka niya. Nalala ko, sabi nga pala, pag nagkasakit, kontakin daw. Di ba? Kasi may mga tao, hindi talaga nila ma-realize hanggat hindi pa nila nangyayari sa kanila. So, ang goal mo lang, if nag-know yung kausap mo, plant the right seed. Plant good health, good wealth, and time freedom. Yan talaga siya. Okay? Kasi masishift pa natin siya. And you know what? Sobrang baliw na baliw ako itong recent na regional convention because nakita ko yung pinakaunang idol ko, pinakaunang nag-talk sa convention sa Philippines that time, sa ano pa nga to, sa Araneta, way back 2012. No? So, si Rita Way. Rita Way. Way palabasa din, Way. Rita Way. Okay? So, si Rita Way, alam mo, parang sabi ko, 11 star, grabe, kumikina yung channel niya, kumikina talaga yun mula sa malayo. Tapos talagang, mula doon sa malayo, talaga, gumawa ko ng way para makababa talaga ako makapagpa-picture sa kanya. And you know what? Baliw na baliw ako kasi, imagine mo, last week lang, na-meet ko ulit siya in person. Tagal ko na siyang hindi na-meet. Ang nabaliw ako, yung hati ng bangs niya, ganun pa din. After so many years. Yung hati ng bangs niya, yun pa din talaga. Pero di ba imagine mo, di ba? Si Rita Woy, di ba? 2012, talagang, ang nakakabaliw doon, ever since nung na-meet ko siya na 2012, in-observe ko na talaga siya, never siya nawala sa top 25 sa buong mundo. And alam mo yun, hanggang ngayon, top pa rin siya. Tapos wala naman nagbago masyado sa kanya. Yan pa rin siya talaga. Yung lipstick niya, yung kilay niya, yun pa din. Sabi ko, grabe no. Ibig sabihin, pag ako din pala, yumaman. Nakikita niya, ganun pa din pala talaga ako. And ang saya kasi nakapagpa-picture, kinakausap pa rin niya tayo. Alam mo, parang sabi ko, yung Usana, it changes yung income, but it doesn't change the people. Actually, they help lang, yung Usana help people to become a better person pala talaga. And sabi nga, tama yung sabi ni Coach Lyra, no? Ang laki ng pinagbago, para daw mas naging bata daw talaga ako. Di ba? Sabi nila dati parang matotokhang ako. Di ba? Ngayon, looking good daw. Sabi ko, thank you, Usana products talaga. Di ba? Ang laki ng in-improve ng Usana products din. Parang lumaki nga yung mata ko, no? Bakit lumaki yung mata ko ngayon, ano? Okay, kasi lumaki na daw yung dollars. Okay na yung income, lumaki na daw yung mata. Diba? So, same pa din no? Parang medyo laki mata, laki kita. Diba? So, andun na rin kasi yung confidence. Lumaki din yung mata ni Rita Woy. So, your someday will become your one day. So, make choices that your future self will thank you for. So, anong call to action natin? So, lahat na nandito sa Zoom, challenge yourself. Diba? To handle 2 objections a day. Huwag ka pumayag na, ako matutulog ka na lang ngayong araw, wala ka man lang na-handle na objection. Sayang naman yung tinuro ko. So, ang goal mo ngayong araw, maghanap ka, uy, friend, naghahanap kasi ako na mag-o-object sa akin. Ipa-practice ko. Sige, papresentahan kita ng Usana. Anong objection mo? Objection? Mag-join ka. Sige, encode na kita. Hindi. Kakainis, nag-encode ako ngayon. Ang hinahanap ko, objection. Wow. Di hanap ka pa ulit kasi hindi ka pa nakakuha ng objection, di ba?
Siya hanap muna ako ng objection. Objection ka ba about Usana? Ipa-practice ko lang kasi yung tinuro sa akin ni Mentor Days paano mag-handle ng objection. Objection mo about Usana. Oh, yun na ang goal mo, di ba? So, ang goal mo, di ba? Di ba? So, ay, mag-enroll ka, wala ka objection. Hindi ko yung nahanap ko. Ang sad. Di ba? Hinahanap ko objection pa naman. Ganyan. Sige, pero sige, enroll na rin kita. Kahit ayaw mo mag-object. Di ba? Kasi hinahanap ko pa naman talaga objection talaga. Di ba? So, alam mo yun, guys, no? So, sobrang thankful talaga ako sa Usana. Hindi ko makalimutan na, hindi ko nga namalayan na 13 years na ako eh. Kasi parang nag-enjoy lang talaga ako dito. And ang dami ng mga bagay na nagbago. And yung lahat na nagbago sa akin, lahat yung nagustuhan ko. Diba? So looking back, marami akong na-realize talaga. And sa mga major realization ko, before Usana, pag naglo-look back na ako, parang ang dami kong mga what if, pero nag-Usana na ako. Ang like ko na lang nasasabi after ilang years of doing this, puro thank you Usana, sobrang grateful talaga. Kasi talaga parang mahirap siya gawin yung business, pero pag nalalagpasan mo siya, parang wow, you become a better person. You become someone na never mo na-realize na magiging ikaw. And yun pa lang, panalo ka na doon. Even if it's not about income, even it's not about yung mga rank advancement, yung, wow, dati hindi nga ako marunong kumausap ng tao, ngayon kumakausap na ako. Di ba? Yun pa lang, parang mababaliw ka na sa sarili mo. Parang, kaya ko na makipag-usap. Sabi niya, mahal daw yung sana. Ngayon, marunong na ako sumagot na. Parang, alam mo yun, parang doon pa lang, parang panalong-panalo ka. So, appreciate everything that's happening to you right now and make sure talaga na i-apply mo yan, make your choices that your future self that will really thank you for. So with that, maraming salamat no sa ating sa pakikinig, and I hope na talaga naman, because of you, because of this training, is dumami ang pag-handle nyo ng objections. And magkaroon kayo ng maraming pay-in at para sabay-sabay tayong tapusin ang 2025 ng masigabo at talagang grabe na nag-uupuga na dollar sa bangko ninyo. Alright? So, back to you, Tita Ernie. Yes, mentor. Grabe, siksik, liglig at umaapaw ang ating learnings for tonight. Grabe talaga. Ang dami nating learning. So, ang nagustuhan ko lang, mentor, ang pinaka nagustuhan ko, objection is not a rejection. Kasi, ang dami nating rejection. Ako, ang dami kong rejection. Tapos, guilty ako doon kasi yung follow-up, wala ako doon. Follow-up lang ako, 1, 2, 3. Tapos nakalimutan ko na dapat paulit-ulit pala yung follow-up. At saka, ang sa narinig natin ngayon, dapat i-master natin yung mga objections natin para nandoon na tayo sa guest natin, talagang master na natin kung paano sila i-attack. May bulletproof na tayo na binibigay ng Mentor Dios. So, kailangan na natin gamitin yun. So, siguro sa mga iba, may mga question ba kayo na kailangan i-clarify kang Mentor Dios? Hello? Go. Kung may mga gusto kong itanong, more than pa dun sa natin na-discuss natin, feel free, huwag po mahiya. Huwag na mahiya i-type sa natin, sa chat box natin. Para ma-address lahat kung anumang mga haka-haka na hindi pa na-answer. Kanina may nabasa ako, mentor. Siguro, wala na bang mga question? Silent means yes? No questions at all? Hold na sila, mentor. Okay. Parang na sila, mentor. Talagang, Ito tita, merong question dito, sabi, paano daw kapag na-try na daw ang products pero hindi daw po effective? So actually,
It's not about hindi siya effective. Mali yung expectation niya dun sa produkto. For example, sinabi siguro sa kanya, pag tinik to puputi ako. Oh. Hindi siya pumuti, o di ba? So madaling niyang sabihin na hindi effective yung product, di ba? So ngayon, nagkaroon ng wrong expectation din sa product. Kaya sabi niya, hindi effective. So tanungin mo lang, you need to go back, like parang ano ba yung gusto mong i-achieve sana? Bakit mo ba take sana yung sana before? No? So, ang goal mo ba is ganito. Kasi kunyari, wala naman siya problema sa tulog. Kahit mag-take siya ng sana, dahil wala naman siya problema sa tulog, wala na i-correct kasi maayos naman yung tulog niya. Diba? And at the end of the day, ang like ko lang sinasabi, pag mga ganyan, friend, kaya mo to tinitake talaga is, may mga bagay kasi na kinakain tayo na hindi naman ganun ka-healthy. Diba? So for example, ikaw, kinakalas kumain ng fast food. Ito na lang, pag-usapan natin, anong kinain mo kahapon? Diba? Anong breakfast mo kanina? Oh, diba? Pritong itlog, o tapos fried rice, ganyan. Tapsilog, hotdog, ganyan. Talaga, very healthy. So, paano kinain mo rin dinner? O, diba? Lechong kawali, turay, soft drinks. Talaga, nung lunch, diba? Bulalo, ganyan. Talaga. O, palagay mo, if i-rate mo yung kinain mo from 1 to 10, if i-rate mo yung kinain mo from 1 to 10, gano'n ka-healthy yung kinain mo kahapon? 5. O ngayon, ano kayang mangyayari sa'yo pag tuloy-tuloy na ganyan yung kinakain mo in the next 5 to 10 years? So ngayon, mapapaisip siya. Ngayon, anong gagawin natin kung syempre hindi ka naman makapag-avoid talaga ng ganyan? Yun nga, kaya ka bibili ng sana kasi syempre hindi mo ma-avoid ng totally yung mga bad foods. So imagine, ano kayang mangyayari sa'yo kung mula ngayon, di ba, kumakain ka ng bad food tapos kahit na paano, di ba, starting yung sana na, ano kayang itsura mo after 5 to 10 years? O, di ba? So, ngayon, siya mismo mapapaisip talaga. Di ba? Kasi ngayon, hindi ka naman kumakain ng prutas at gulay, ito na nga yung solution dyan. Di ba? And at the end of the day, pag kunyari gusto ko siya patawanin, di ba? Sabi niya, hindi naman ako nagtitake ng vitamins eh. Sabi ko lang, obvious naman po ma'am. Kita po sa itsura niyo po. Yan po ang itsura ng taong hindi po talaga nagtitake ng vitamins. Confirm. Confirm ma'am. Di ba? Gusto niyo po bang may mabago sa mukha niyo? Di ba? Ma'am, ito yung itsura ko dati. Ito yung itsura ko ngayon. Gusto niyo ba may mabago in the next 5 to 10 years? Start na kayo mag-take. O, di ba? Andun yung confidence. Di ba? So, huwag kang matakot na, hindi naman natin pinag-uusapan yung tinik mo dati. Hindi ko nga alam kung gaano ba katagal mo tinik yung sana eh. Ano bang expectations mo doon? Diba? Okay, ito. Another question. Mentor, meron po ako na-encounter na dati nag-Usana. Na-discourage po siya sa apply. Nag-ask po siya kung anong bagong system ng Usana. Kasi maganda daw ang Usana sa system lang sa nahihirapan at sa apply niya. Nagpapa-update po siya sa akin sa system ng Usana. Ano ba ang pwede kong ibigay na update sa kanya? So maraming updates ang Usana. Like for example, you can include yung business growth bonus. Dati wala yan. Yung kada pay-in mo may 10% na. Diba? So automatic ngayon, binago ng Usana yung sistema na kada may pa-join ka 10%, meron ka na agad makukuha. Another thing that we could also include is yung hybrid format na natin. So dati kasi pag sinabi nyo sana, kailangan face-to-face, inimit mo talaga. Pero right now, kahit within the comfort of your house, pwede mong gawin yung business. Diba? So pangatlo, baka hindi pa rin niya nagigets yung international business opportunity ng Usana. Baka dati nakafocus lang siya pag Philippines lang. Alam mo ba, friend, ang Usana talaga nag-e-expand siya sa iba't ibang bansa. So, pwede ka magkaroon ng distributor sa US, sa Canada, and all, na dati hindi yan na ma-maximize. Kasi nga, walang technology, walang online technology masyado before. So, talagang nakafocus lang sa face-to-face talaga. And pang-apat, you can really include lahat ng mga bagong product. Baka I'm sure hindi niya alam yung resurfacing serum, hindi niya alam yung collagen, hindi niya alam electrolyte, hindi niya alam yung mga daily mineral cream. Ang dami nang nagbago, dumating na bagong product na Usana. And guys, I would like to say na we are so proud dahil in-announce nung sa Singapore na Usana will have more products because kung dati, it takes 2 years to have a new product with Usana, 2 years of development. But right now, with the ongoing technology ng Usana, in just 6 months, na-aprubahan yung mga bagong formulation ng Usana. Wow! In just 6 months, we can produce new products. So imagine, alam mo ako, ito guys actually insider lang to. Darating sa point na si Usana magtitinda ng salt.
Just imagine, pag ang Usana nagbebenta na ng salt. Sabi sa'yo talaga. Di ba? So, bakit hindi kayang magbenta? Kayang-kaya magbenta ng Usana ng asin. Because asin is nutrient. Mali. Pag yan nangyari na talaga, sasabi ko talaga sa inyo, magpapasalamat kayo na hindi kayo nag-quit sa Usana. Because you know why I love Usana so much? Usana na stop producing new products. So, kumbaga ayaw nila sa Cellsentials, ang daming products, ay Cellsentials, dahil pang product dyan. Baka ito magustuhan mo. Kaya ang hirap pag yung company mo, they just rely with one product. Diba? Kaya ngayon, with a surge ng skincare products ng Usana, ang dami namin na natatap na market. Kasi dati, ang alam lang nila pag Usana, more of supplements. Pero ngayon, nakikilala ng Usana as a very good skincare products. Diba? Yung coffee, not more likely. Wala siguro, hindi pa masyado coffee magano. Kasi, ang narinig namin talaga, ang gusto niya pasukin condiments. Panalo yun. Mas maraming gumagamit ng condiments talaga. Right? Okay. Yung 10% business growth, I think sa regional, yes. Yan, cross-market, Asia, Hong Kong, Taiwan, yan. Sabi ni Coach Lyra. Right? Okay. I hope nasagot ko, Mamaying. And then, yun, sabi mo sa dulo, anong update? Ako na ang magiging upline mo. Yan ang sa higit sa lahat, ang pinakamagandang update, ako na ang upline mo. Diba? Hindi mo na magiging upline kung sino mang balahurang upline na yan. Charot. Diba? O kung sino mang upline na yan, hindi ko palala. I will not say bad things about that person kasi mali natin kung ano bang ginawa niyan. Basta ngayon, ako na ang upline mo. Diba? From now on, yan ang pinakamagandang update. Diba? So yun. So, ang daming nagbago talaga. Super daming changes talaga. Yung iba nga nagbabalik sa iyo sana naninibago ng sobra eh. Parang naninibago talaga sila pag pumapasok sila sa iyo sana. Kasi ang dami ng bago talaga. Right? Kaya pala di ko narinig ng conventions. Yeah. Okay. So iba naman kasi Wala ka mentor. Parang 20%, 20%. So, Wala ka mentor. May mga questions ba? May mga tanong pa ba tayo? So, paano daw mentor pag sabihin ng guest na hindi ko malunok yung vitamins kasi ang laki? Ayan. Pag mga ganyan, depende kung pa-joke mo ba babanggitin or very serious. Pag hindi malunok talaga is, ang tinitip namin number 1, kung serious talaga siya, is konti lang dapat ang water. Kasi nangyayari iba, kaya hindi nalulunok yung tablet because pag uminom sila ng tubig, mas marami pa yung tubig kaysa dun sa tablet. So ngayon, syempre kung ito yung esophagus mo, hindi na magkasya, puro tubig na. So hindi pa nakapasok yung tablet, alam mo yun? So nahihirapan ka. So, and then at the same time, pag lumulunok, turuan mo siya lumunok. Okay? Alam niyo ba may tamang paglunok? O, diba? May bago tayong product training, no? So, gigilid lang po ako para makita niyo. The best way, pag iniinom ng product ng Usana, actually, akala ng iba pag umiinom, pag ganyan. Pag gumanyan po kasi tayo, pag tumingala po tayo, lumalawak po yung air. So, doon na, di ba pag hindi ka makahinga, di ba pag nalulunod ka, gumaganon ka. So, ang nagkakaroon ng butas is yung air. So, delikado. Kasi pag uminom ka ng tubig, tas nakaganyan ka, saan napupunta yung tubig? Sa tiyan or sa lungs? Sa lungs siya napupunta. So, the best way kapag umiinom ng tableta talaga is hindi pa ganyan. Pag uminom ng tableta, nakayuko. Try nyo yan. Pag uminom kayo ng tableta, di ba, yan na, drink ka ng water. Pag lulunukin mo siya, pag lumunok ka, igalan mo. Mas malaki yung esophagus mo. So, mas malaki yung space na papasok yun. Di ba? So, mas madali, mas makakapasok yung tableta doon sa kanyang esophagus. No? So, isa yan sa mga techniques, no, kung talagang hirap na hirap lumunok, no? And sabi nga nila, kung yung kay Mr. nga, nalunok mo, charot, di ba?
So yung isa na self-sentious pa kaya. O, di ba? Yun yung joke dyan. O, di ba? So, di ba? So marami na nga tayong nilulunok na nalulunok naman natin. O, di ba? So, self-sentious pa ba? Ito, kakaganda naman ng health natin. And pag super hindi kaya talaga, na ang self-sentious pa nagdi sa water. Oh. Actually, ito ayaw niya talaga mag-self-sentious, pero bumibili siya ng collagen. Yan. So, may mga ganun talaga eh. So, maybe we could offer other products na hindi tablet. Like collagen, probiotics, Nutrimil. Ang Nutrimil may vitamins naman din yun. Okay? So, kung hirap talaga lumunok. Right? Alright. So, I hope na nasagot ko ba ang tanong? Yes, ang galing mentor. Ganyan pala. Hindi ko alam eh. Ngayon lang sabi sa akin yan. So I hope nakatulong tayo, and I hope na that ends our training for today. Maraming salamat to everyone, and yan. O, pwede na tayo mag-unmute. Di ba naging host? Pwede na tayo mag-unmute para magsabi ng thank you. Please unmute yourself at magsabi ng thank you, Mentor Dios. Thank you, Mentor Thank you, Deo. Mentor Thank you, Mentor Dios. Mentor Deo. Thank you, Mentor Dios. Thank you, Mentor. Thank you. Thank you, Thank you, Mentor Apla. Deos. Much appreciated. Oh. Ayan, maraming salamat din. Right? So mag-picture na Magkalimutan tayo. Mag-picture. Saka stop ko na muna ang recording dahil picture taking na tayo. Recording stopped. Okay, and mag-picture na tayo. And open click on heart sign. Don't forget, i-click ang heart. 3, 2, 1. Okay. Thank you so much, everyone. I hope nakatulong tayo. That ends our training. Maraming salamat, Tita Ernie.